Magandang araw sa inyong lahat guys. Kasabong Luzon Vismin na lalo na sa inyo aking mga followers, aking mga viewers, aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kalio Kasabong TV. Sa araw na ito ngayon, nagbigay naman ko ng content tips sa inyong mga baguhan pa lang sa kaalaman ko sa pagpili sa ating mga gagamitin na mga inahin na dapat piling-pili natin parang ang resulta, ang kinalabasan sa kanilang lahi, sa kanilang mga anak, mga maganda ang record of performance. Bago ang lahat kasabong ipagpatuloy ko, ipakilala ko sa inyo, ito siya ang inahin ko nga ginagamit din ngayon na pang materialis. Anak ito siya nung winner ko nga sweater gray. Tapos ang ina nito, yung original ko nga hats kulay pula. Kaya ang paa nito, yan ang nakukuha sa dugo na hats sa inahin. Ang inahin nito niya green legs, ito siya blue legs. Kasi na-cross ko na sa gray, talisay sweater gray. Dito sa mga inahin natin, kailangan talaga kung alin sa kanila ang naglalabas na ang resulta sa kanilang mga anak na mga laki, mga maganda, ang mga record of performance, dapat iyan ang iminti natin na padamihin. Parang hindi tayo lugi sa ating ginagastos. Alisin natin ang mga babae na hindi maganda ang kinalabasan sa kaniyang mga lahi ng mga anak na lalaki. Ang mga inahin din, kahit hindi naglilimlim yan, magagamit lang din natin yan. Ang kaniyang mga itlog, pwede lang makuhaan din natin yan o mga anak, mapasisiw pa rin natin ang mga itlog yan kahit hindi natin pa-incubate kung mayroon tayong mga inahing naglilimlim. Tulad nitong sa akin ngayon, itong hawak ko nga inahin ito, hindi ito naglilimlim, itlog na itlog lang ito siya. Ang ginagawa ko, kasi hindi breeding season ngayon, may inahin akong naglilimlim, nang hinayang ako sa itlog nito, iyon ang ipinalit ko sa itlog sa naglilimlim. Yung naglilimlim ko nga inahin, yan ang nipaluto ko, pinalaga ko, pinaulam ko sa aking mga apo. Pagkatapos ang itlog niya ito mismo, yan ang ipinalit ko. Nagpisa lang din, naging sisiw. Nandoon ngayon sa bahay, gialagaan ko ang nagiging mga anak nito kahit hindi ko pinapa-incubate. Yan din ang mga pamaraan kapag may inahin kayong naglilimlim, kahit native Tagalogin na inahin, ang mga itlog sa inyong mga Texas ng mga inahin, mga quality, pwedeng palimliman nyo. Parang nakaminos kayo sa inyong binabayad sa incubator kapag hindi breeding season. Pag breeding season naman, kailangan talaga obligado tayong magpa-incubate. Kasi ang mga inahin na hindi naglilimlim tulad dito, marami ang ni-produce, nilalabas mga itlog nito niya. Abot pa nga ng 20 mahigit, 15 ang mga itlog ito. Kung may 6 ka nga inahin na mag-itlog lang ng tag 15, di marami ang maipon mo yan sa loob lang ng 1 linggo. Hindi pwede na iasa mo sa inahin mo kahit may mga native kang naglilimlim. Dahil hindi naman kayang limliman yan, di naman kayang pipisain yan sa init sa inahin na naglilimlim kapag marami ilalagay mo. Dapat ang inahin naglilimlim, ang ilalagay nating itlog may limitasyon, nagkadepende sa laki. Kapag maliit lang na inahin, dapat lagyan lang natin ng 10 piraso, 12. Kung malaki nga inahin, pwede 15 piraso. Pero huwag nyo nang lagyan ng 20 mahigit, di na talaga kaya yan. Marami na ang hindi magpisa, magiging sisiw dahil hindi na kaya sa init sa inahin ang mga itlog na kanyang lilimliman dahil init ang nagpapisa sa mga itlog na nagiging sisiw. Yan ang totoo dito sa pagpalimlim ng inahin. May limitasyon din, nagkadepende sa laki sa inahin. Kaya obligado talaga tayong magpa-incubate, nagbabayad sa incubator sa mga itlog sa mga inahin natin hindi naglimlim. Okay lang sana kung marami ang inahin natin, halimbawa 6 na inahin, kung lahat yan naglilimlim. Pero kung sa 6, 2 lang ang maglimlim o 3, sa kadami nga itlog nating naipon, hindi pwede nga iasa natin, palimliman natin lahat-lahat ng mga itlog na yung naipon natin sa mga inahin na naglilimlim. Kailangan talaga magpapa-incubate tayo, binabayaran natin. Yan ang proseso ko sa
pag-alaga, pagpalahig manok na ibinahagi ko sa araw na ito ngayon sa inyong mga baguhan pa lang. Parang mayroon kayong kunting mapulot o matutunan kung mapanood nyo itong aking mga ginawang content video tungkol sa kaalaman ko sa pag-alagag manok, sa pagpapalahi, sa pagpili ng inahin. Ang pinaka-importante talaga din na ang ating inahin na i-maintain, nagagastusan natin ang kanyang mga lahi, ang kanyang mga anak, yung piling-pili natin na naglabas sila ng kanilang mga lahing mga anak na laki, mga maganda ang record performance, tinatawag o winning line, lamang sa panalo kaysa talo. Yan ang pinaka-importante dito sa pagpili sa gagamitin nating inahin na kuhaan nating lahing pagmaterialis. Ganon din ang ipapares nating lalaki. Kailangan talaga ang lalaki na alam natin, kabisado natin ang kanyang bloodline, ang linyada na yan na galing talaga sa mga winning line din na mga lahi sa isa kamanok. Kasi ang lahi kasi sa kamanok, magkaiba-iba ang katangian yan. Ang kanilang record of performance. May manok na quality, gwapong-gwapo, pero mahina naman pagdating sa record of performance. May manok na bloodline, linyada sa dugo nga kahit simpleng tingnan, pero maganda ang mga record of performance na nagbilang panalo ang kanilang mga dugo, mga lahi. Kaya iyan dapat ang iminti nating mamanukin kung mayroon tayo niyan na nahawakang mga ganyang linyada. Huwag na nating pakawalan, mas lalo nating alagaan, mamahalin, padamihin para hindi tayo argabyado pagdating sa industriya sa laro sa manok. Pag mag-out magbenta tayo, kumikita tayo dahil mabili ang mga manok na mga maganda, mahusay, maganda ang mga kanilang mga performance. Iyan ang kaalaman ko na ibinahagi ko sa inyo sa araw na ito ngayon tungkol sa pagmamanok ko. Hanggang dito muna ako. Bukas uli, ibang topic papaliwanag ko sa inyo. Maraming salamat pala sa inyong lahat na nakasubaybay, nag-support sa aking mga ginawang content video tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok. Thank you sa inyong lahat. Marami pa dapat ko na maidagdag na inyo ding malaman na mga baguhan pa lang, isishare ko sa inyo ang lahat na natutunan ko dito sa pagmanok, kung ano talaga ang pamaraan na lamang tayo sa panalo kaysa talo sa ating alagaan ng mga bloodline nila sa kamanok. Yan lang, tingin ulit po.